Aris, lumabas ka na dyan. Maglaro tayo. Andiyan na siya. Yoo! Aris, nandiyan na ako. Halika dito. Maglalaro tayo. Mommy! Daddy, help me! Nandito na si Yaya. Aris, halika dito. Play na tayo. Anong gagawin ko? Bulaga! Bumalik ka ditong bata ka! Iman! Mami! Dad! Huli ka! Yaya! Huwag mo pa akong sasaktan! Kung ayaw mong masaktan, susunod ka sa akin. Anong gagawin mo? Hindi mo alam? Mag-oorasyon tayo. Nakalimutan mo na ba? Aswang ka. Aswang ka! Mami! Mami! Alas 11:30 ng gabi ng linggo. Habang hindi ako dalawin ng antok, ay paulit-ulit kong iniisip kung isusulat ko ba at ipapadala sa inyo ang sarili kong kwento ng karanasan sa aswang. Pero sabi ng asawa ko na ituloy ko na daw dahil baka kapulutan pa ito ng aral ng ibang tao. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, magandang umaga po sa inyong lahat na bumubuo ng channel na ito. Ang aking pangalan at iba pang mga kasama sa kwento na ito ay minabuti kong ibahin para na rin mapangalagaan ang kanilang pribadong buhay. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Yuki, short for Shirayuki. Hindi po ako Japanese, sadyang nagustuhan lang daw ni nanay ang pangalan na yun. Habang nagtatrabaho ang tatay ko, si nanay naman ay naging labandera para madagdagan ang kanilang kita. Ngunit nang namatay ang nanay ko sa sakit na tuberculosis, makalipas ng ilang taon, isang araw ay inuwi ni tatay si Ninita, ang bagong asawa nito, kasama ang malditang anak nitong si Mabel. At doon na nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala ko si Haris, ang anak ng may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Gwapo, ngunit misteryoso. Hanggang isang araw ay nagulat na lang ako nang dumating ito sa amin at nagpaalam sa tatay ko na liligawan ako. Kasabay ng pagdating nito ay ang pagsalakay sa amin ni Haris ng aswang na naglagay sa aming buhay sa matinding panganib. Oh, Yuki, ito pa. Hindi pa ba natapos yan? Ilang beses pa kayo magpalit ng damit? Ilang panty bang suot nyo? 3? At nagrereklamo ka na? Ay, hindi ba obvious? Kanina pa akong 6:00 umaga dito. Hanggang ngayon, nagsasabon pa rin ako. Dagdag kayo ng dagdag ng ipapalaban nyo eh. Abot malditang to ah. Yan na nga lang ang silbi mo sa bahay na to? Eto lang. Eh ako lahat gumagawa ng gawain dito sa bahay ah. Wala kayong ginagawang mag-ina kung hindi magpalaki ng maninyo. Abot, Maghapon kayong nakaupo. Yang anak mo ni hindi man lang makuhang magtrabaho. hoy! Paalamunin ka lang dito. Hoy ka rin! Kayo ang palamunin dito. Dahil kami ng tatay ko nagtatrabaho dito. Hoy, Yuki! Huwag mong inaaway si Mami. At ikaw naman, kababae mong tao, napakabalasubas mo. Panty mo may regla, hindi mo man lang makusot. At saka ano to? Naman no? Niipot ka ba sa panty? Hindi ah. Nakakainis. Oh, ano na naman yan? Ang aga-aga nagtatalo na naman kayo. Etong anak mo eh. Napakamaldita. Walang modo. At least, hindi batugan. Kayong dalawa, pumasok na kayo doon. Anak, sana pagpasensyahan mo na ang tita ni Nita mo. Pasensya? Hindi pa ba ako nagpapasensya? Mahigit 5 taon na ako inaalila ng 2 impaktang yan eh.
Alang-alang kay nanay, nandito pa rin ako. Hindi pa ba pagpapasensya ang tawag doon, Tay? Ako na ang humihingi ng dispensas para sa kanila. Kaya nai-spoiled yun dahil kayo ang humihingi ng pasensya sa mga kalokohan nila. Hindi nyo man lang mapagsabihan. Pati kayo kinakaya-kaya. Hayaan mo na. Ayun na nga Hinahayaan ko na nga dahil hinahayaan nyo rin. Sa 5 taon na yun, Tay. Kahit isang beses man lang, hindi ko narinig sa inyo na ipinagtanggol niyo ako dyan sa 2 timonyetang yan. Nakakainis! May araw din kayo sa akin. Isang araw ilalampaso ko rin ang mukha niyong mag-ina sa lupa. Naiiyak na lang ako nang tumalikod na ang tatay ko. At iniwan ako sa harap ng tambak ng labada. Sa inis ko ay tinapon ko sa basurahan ang panty ni Mabel na may regla. Mariin at doon ko binuhos sa damit ni Ninita at Mabel ang inis ko sa kanila. Tumatawa at nagmamadali akong lumabas ng bahay habang naririnig ko ang maingay na bunganga ni Ninita. Paano kasi ay sinadya ko na ang iluto ay ang almusal at baon lang namin ni tatay sa trabaho. Kaya nung nagising ang impacta kong madrasta at walang pagkain, ay kulang na lang bumuga ng apoy ang ilong nito. Hoy! Yuki! Ano pagkain namin? Anong gusto mo? Mamatay kami dito sa gutom? Lagot ka sa akin, babae ka! Kayo? Mamamatay sa gutom? Patong-patong ang bilbil niyong mag-ina Hoy, baby ko. Ang aga-aga, nakabusangot ka dyan. He? Isa pa tong buwisit sa buhay ko Tigilan mo nga ang kakatawag sa akin ng baby. Wala na tayo. O bakit ba? Ikaw talagang napakasungit. Kaya, lalo kang gumaganda sa paningin ko Bakit ba kasi? Papasok pa ako, bak malate ako. Baby naman patawarin mo na ako. Bigyan mo na ako ng isa pang chance. Alam mo bang totoong dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo? Dahil sa, kaka-online games ko. Kita mo na? Hindi mo alam. Sige, sasabihin ko sa'yo. Mula nung dumating din sa bahay ng sininita na yan, at masyubang anak niya na feeling 25 ang waistline, naging miserable ng buhay ko. Wala naman akong inaasahan mula sa'yo Pero sana, kahit malang moral support, maramdaman ko mula sa'yo. Sana naramdaman ko na present ka sa buhay ko. Kaso hindi Magpaparamdam ka lang kapag may kailangan ka. Kapag may reklamo ko sa buhay mo. Sa mga tao sa bahay niyo o kaya sa mga kasama mo sa trabaho. Pero kapag ako na ang naghihinga ng sama ng loob sa'yo, hindi ka halos nagre-react Madalas puro kasin lang sa chats ko. Tapos kung makapagsalita ka sa akin, akala mo manhid ako. Wala kang preno. Masyado kang insensitive. Wala ka namang pakialam sa akin Magaling lang ako sa paningin mo kapag may kailangan ka. Pero kapag wala na, hangin na lang ako sa'yo. Hindi mo naman ako nakikita. Babe, I'm sorry. Magbabago na ako. Ilang ulit mo na sinabi yan sa akin, pero hanggang salita ka lang. Hindi mo naman pinapakita Marami na akong bagahing sama ng loob sa buhay. Kota na ako. Huwag ka nang dumagdag. Baby, sandali lang. Yuki, halika na. Sabi ka na sa akin papunta sa trabaho. Kasabay ng pagtalikod ko ay hindi na ako lumingon pa kay Paul. Sa tuwing nasa trabaho ako, sa halip na stress, pakiramdam ko ay mas napapahinga ako sa kabila ng dami ng ginagawa. Dahil doon, wala akong madrasta, ilaw na kapatid, walang konsolusyon sa buhay. Nabalitaan mo na ba? Ang alin? Yung anak daw ni boss ang mamamahala dito sa supermarket. Talaga? Sana mabait para hindi na madagdagan ng visit sa buhay ko. Babe, He?
Isa pang tawag mo sa akin ng babe, susungal-ngalin ko yung nguso mo. Yuki naman, kung bakit ba kasi hindi ka nalang umalis sa bahay niyo? Kesa nagtitiis ka ng ganyan. Wala man lang ginagawa si Mang Lando para ipagtanggol ka. Gusto ko nang umalis. Kung ako lang, matagal ko nang ginawa. Yung kaso, bahay kasi ni Nano yun eh. Pinamana sa kanya ni Lolo yun. Tapos pinamana niya sa akin. Alangan namang iwan ko sa bruhang asawa ng tatay ko yun. At saka, magastos lalo kapag bumukod ako. Ilang sandali pa ang lumipas nang huminto ang mundo namin matapos dumating ang hinihintay ng lahat. Ang bagong mamamahala sa supermarket. Ang anak ng boss namin, si Sir Harris. Halos lahat ng mga kababaihan ay natulala na lang. May pagkamisteryoso ang dating nito. Matangkad. Medyo mahaba ang buhok. Parang mapusyaw na tsokolate ang kulay ng mata nito. Matangos ang ilong at medyo makapal ang kilay. Nakasuot ito ng black suit. Nagkasalubong ang kilay ko at daig ko pa ang nakaamoy ng mabahong utot nang humarang si Paul sa harap ko. Bigla akong tinabig ang mukha nito saka muling ngumiti. Bago tuluyan magbukas ng supermarket ay pinulong kami nito ng bago naming boss. Hoy, baka matunaw niyan si Sir. Shhh! Huwag kang maingay. Minsan na nga lang makikita ng gwapo eh. Babe naman eh. Nagsiselos na ako. Eh di ba hana kang bumulag tayo dyan sa selos? Hello guys! Sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo sa akin, I am Harris de Guzman, anak ng may-ari ng supermarket na ito. I will be in charge from now on, kaya kung may problema kayo, huwag kayong mahihiyang lumapit. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You may go back to work. Thank you. Oh, wait. You. Natigilan kaming lahat sabay tingin sa paligid kung sino ang sinabihan ni Sir ng you. Hanggang sa lumingon lahat ng mga kasamahan ko sa akin. Nalaki ang mga mata ko nang makitang ako pala ang tinuturo nito. Ako po? Guys, pwede na kayong bumalik sa trabaho. Except you, miss. Yuki na lang po ang itawag niyo sa akin. Yuki. Right. Shirayuki. Kilala niyo po ako? Nakita na rin kita. Po? Wala. Wala naman. Sige na. Bumalik ka na sa ginagawa mo. See you around, Yuki. Gabi, pagdating ko sa bahay ay pagod na pagod ako. Pagpasok ko pa lang ay bumungad sa akin ang nakahilatang si Mabel sa sofa habang hawak ang cellphone. Si Nenita naman ay panay ang tapik ng mukha dahil sa nilalagay nitong mudpack. Si tatay naman ay nagkakape sa mesa. Bigla akong natigilan nang makita ko ang lababo dahil tambak ang hugasin doon. Ano ba naman yan? Wala man lang bang nagkusa na maghugas ng pinggan sa inyo? Naman, no? Busy ako kanina dahil nagsusumba ko. Inuutos ko yan kay Mabel kanina. Eh, busy ako eh. Dahil gutom na ako, binuksan ko ang kaldero. Pero kahit onting ulam at kanin, walang tinira para sa akin. Kahit sa ref, walang pagkain. Wala nang ulam, Tay? Kahit kanin, wala. Sinabihan ko na si Mabel na magtabi para sa'yo. Mabel, nasa na yung ulam ni Yuki? Ay, kinain ko. Nabitin kasi ako eh. May toyo o asin naman dyan. Yun na lang ulamin mo. Nak ng putya naman, no? Anong sabi mo? Ang sabi ko, nak ng putyang buhay ito. Apat sila ulo ka talaga, no? Kahit sinong makasama nyo, masisira talagang ulo. Hindi na kayo nahiya. Ang kakapal ng mukha nyo. Ako ang pumibili ng pagkain dito, tapos
Kahit konti, hindi niyo man lang ako matirhan. Tapos hugasan man lang ang pinagkainan niyo, hindi niyo magawa. Sa akin niyo pa talaga iaasa? Napagod si Mabel, kaya hindi niya yan nahugasan. Napagod? Saan? Sa paghilata? Eh, umalis ako kaninang umaga. Yan ang suot niyan at nakahilata yan. Pagbalik ko, ganyan pa rin yan. Yuki, Tama na yan? As usual, yan na naman ang dialogue nyo. Palagi na lang kayong walang tibo. ayoko lang ng gulo. Kaya hinahayaan nyo yung dalawang sampid na yan na alilain ako. Tay naman. Palagi nilang ba ako ang magpapasensya? Ipagtanggol niyo naman ako. Lagi kayong ganyan eh. Pagod ako sa trabaho, tapos pag-uwi ko dito, tambak ang pinagkainan nyo at walang pagkain. Tapos inaasahan nyo ako na ako ang gagawa niyan. Sumasobra ng kapal ang mukha ng dalawang yan. Anak, pakisamahan mo na lang. Sawang-sawa na akong makisama, Tay. Habang naglalakad ako ay hindi ko napigilang umiyak dahil sa sobrang sama ng loob. Naninikip ang dibdib ko sa sobrang inis, kaya napagbuntunan ko ang isang puno sa gilid ng daan. Pinagsisipa at pinagsusuntok ko ang puno na yon habang umiiyak ako. Bakit hindi pa kayo mapura sa bundok ko? Bigla akong napahinto sa pag-iyak nang may marinig akong kumakaluskos sa di kalayuan. Napaatras ako nang makita kong gumalaw ang mga halaman. Hindi dapat ako makakaramdam ng takot hanggang sa may narinig akong anghel na parang galing sa isang mabangis na hayop. Sino yan? Paul? Ikaw ba yan? Lumabas ka dyan. Hindi magandang prank to. Ah! Ano yun? Ano ba kasi yun? Sino ka ba? Umatras ng unti-unting lumalapit papunta sa akin ang kung anumang nilalang ang nagtatago sa likod ng masukal na halamanan. Sa kakaatras ko, hindi ko na namalayan na nasa gitna na pala ako ng daan hanggang sa marinig ko na lang ang malakas na busina ng sasakyan. Bago pa ako mabangga ay nakahinto na ang kotse. Dahil sa gulat ay parang nanghina ang tuhod ko at napaupo sa semento. Doon bumuhos ang lahat ng magkahalong takot, sama ng loob at galit ko sa mundo. Umagulgol ako ng iyak hanggang sa narinig ko na lang na bumaba ng kotse ang driver. Yuki? Sir Harris? I'm sorry. Nabangga ba kita? Saan ang masakit sa'yo? Itong tiyan ko po masakit. Nagugutom na ako. Mukhang maayos ka naman eh. Halika, sumama ka sa akin. Sakto, gutom na rin ako. Di ako nakasagot dahil tiyan ko na ang sumagot para sa akin. Matapos yung tumunog dahil sa gutom, napahawak ako doon at tumingin ng boss ko. Dinala ko ni Harry sa isang fast food chain. Daig ko pa ang baboy na hindi pinakain ng isang linggo. Naubos ko ang 2 piraso ng fried chicken with rice, pati ang cheeseburger at fries. Binalan pa ako ni boss ng ice cream at soft drinks. Nang matapos kumain ay umalis kami agad at naglakad-lakad. Natawa si Harris nang bumigay ako ng malakas sa kabusugan. Thank you, Lord. Nabusog din. Excuse me pala. Hindi ko na itatanong kung nagustuhan mo. Pasensya na, sir. Gutom na gutom lang talaga ako eh. Maraming salamat po pala sa libre. Walang anuman. Pero bakit gutom na gutom ka? Wala bang pagkain sa inyo? Tsaka, anong ginagawa mo doon sa gitna ng kalsada? Para kang wala sa sarili at namumugto yung mata mo. Ay nako,
Baka abutin tayo ng hating gabi kapag nagkwento ako sa inyo. Well, I have plenty of time. Handa akong makinig sa'yo. Mukhang kailangan mong mag-unload ng sama ng loob eh. Nagsasawa lang ako sa buhay na meron ako, sir. Patay ng nanay ko. Tapos nag-asawa niya ng bagong tatay ko. At mula nun, halos inaalila ako ng 2 demonitang yun. Kanina, umuwi ako na inubos nilang pagkain at tambakang hugasin. Sa totoo lang, sir, tanggap ko ng ganun ng 2 yun eh. Pero ang mas masakit sa akin ay ang palaging hindi kumikibo ang tatay ko. Kapag nag-aaway kami, ako palaging sinasaway. Ako palaging kailangan magpasensya. Mas nakakapagod at mas masakit pala kapag walang pakialam yung taong inaasahan mo, magiging kakampi mo. Kaya ba wala ka sa sarili kanina? Hindi mo na malaya na sa gitna ka ng daan. Butit nakapreno agad ako. Iyon ba? Hindi po. May narinig kasi akong nakakatakot na angin ng hayop dun sa masukal na halamanan. Papalapit sa akin eh, kaya ako umaatras. Angin ng hayop? Oo po. Hindi ko na nakita kung anong klaseng hayop yun. Kasi dumating na nga ho kayo. Pero parang aso na pahalimaw level na yung angin ng mabangis na Channery na yun eh. Galit na galit, gustong manakit. Ngayon, okay ka na? Opo. Maraming salamat po, sir. Halika, hatid na kita sa inyo. At Haris na lang. Wala nang serat po. Naku, Haris pala. Huwag na, nakakaya na. Libre na ngang kain eh, may pahatid pa. Kaya ko na mag-isa. Mamamasahe ka pa. Sayang yung pera mo. Tsaka sige ka. Baka mamaya makasalubong mo yung mabubangis na Channery na yon. Ikaw tumisyanilin ka na ha? Aba, sa'yo ko lang narinig yun eh. Halika na, sakay ka na. Habang binabagtas ang daan pa uwi, parang matagal na magkaibigan na nakikwentuhan at nagtatawanan habang nakatingin ako sa kanya. Hanggang sa bigla itong tumapak sa preno. Muntik na akong masubsob. Pero buti na lang at naka-seatbelt ako. Naging maagap din ang braso ni Haris na hinarang sa harap ko. Yuki, ayos ka lang? Oo. Ayos. Uy! Uy, tingnan mo! Sa unahan! Napahawak ako ng mahigpit sa braso ni Haris nang makita ang dahilan kung bakit ito biglang nagpreno. Dahil naroon sa gitna ng daan ang isang nilalang na kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na meron. Napakapangit ng itsura nito. Mukhang halimaw na demonyo. Bilog at kulay itim ang mga mata. Malaki ang bibig at maliit ang ilong. Mahaba ang mga pangil. Mahaba at matalas ang kuko sa kamay. Mukhang bungo. Malaki ang pangangatawan. Bukol-bukol ang likod na parang kuba. Ano yan? Aswang ang sangyan. Aswang? Kailan pa nagkaroon ng aswang dito sa bayan natin? Matagal na, pero saka na ako magpapaliwanag. Dahil ang importante ngayon ay makatakas tayo. Haris! Napansin ko ang biglang panginig ng kamay ni Haris. Pero nawala daw ng atensyon ko nang napasigaw ako ng malakas sa takot nang biglang sumugod sa amin ang aswang. Mabilis na inatras ni Haris ang kotse pagkatapos ay sabay abante ng mabilis. Ay! Hello, sir! Kumapit ka ng mabuti. Tinangka ni Haris na banggain ang aswang pero nakatalon ito at sumampas sa ibabaw ng kotse at sinubukang basagin ang windshield. Muling tumapak sa preno si Haris kaya humagis ito at gumulong pababa ng sasakyan. Matapos yun ay saka inabante ulit nito ang kotse at sadyang binangga ang aswang. Hindi na yan makakasunod sa atin. Kinabukasan, wala pang 6:00 ay gising na ako. Actually, halos hindi ako nakatulog sa sobrang takot, Madam Venus. Nag-alala ko na baka nasundan ako ng aswang at pasukan kami nito sa bahay sa gabi. Hoy, ba't tulaga ka dyan?
Po? Wala po. Aray. Doon ko lang naalala na naghihiwa nga pala ako ng kamatis para sa sausawan ng agahan namin. Kinuha ng tatay ko ang ginagawa ko at tinuro ang gripo. Ako na nga dyan. Asikasuhin mo lang yung sugat mo. Kung bakit ka ba naman tulala? Iniisip mo pa rin ba yung kagabi? O bayaan mo ng dalawang bruhang yun? Tay, may aswang ba dito sa baryo natin? Ano ka mo? Aswang? Ba't mo na itanong? Basta, Nung araw daw, sabi ng mga matatanda at ilang kapitbahay natin dito, meron daw silang nakita dyan sa kakahuyan pati ang nanay mo. Pero ako, wala naman akong nakita. si nanay? Oo, noon daw naglalabas siya doon sa malaking bahay. Diyan sa kakahuyan, nakita niya yung aswang na may pinatay yung isang tao. Malaking bahay. Ah, parang may naaalala nga ako na bahay dyan. Bakit? Nakakita ka na ba ng aswang? Opo, tay. Kagabi, nung pauwi na kami ni boss, yung lalaki naghatid sa akin, di ba basag pang salamin ng kotse niya? Talaga? Anong itsura niya? Mukhang halay. Ano, Almasal? Yan, ganyan. Kamukha niyan. Bakulaw. Kapag nakita sila noon, matatakot pa yun sa kanya. Sino? Sino Anoy? Kahit kailan ka talagang bata ka, kung hindi ka nagsususungit, puro kalukuhan naman lumalabas yan sa bibig mo. Oy Ninita, maghilamos ka nga dyan at mukha ka ng maligno dahil dyan sa nakalagay sa mukha mo. Ano ba kasi? Ay! Ang madpak! Nakalimutan ko banlawan! Good morning! Wow! Gising ng batugan ng taon. Oh, handa ka na bang humilata maghapon? Bukas makalaway ang likod mo, tutubuan na ng talaba. Abay, maawa ka sa sopa. Malapit nang mabutas yung kakahiga mo. Tao po, magandang umaga po. Oh, may tao. Sino sila? Nandyan po ba si Yuki? Nang marinig ko na binanggit ang pangalan ko, doon pa lang ako nagmamadaling lumabas. Literal na nanlaki ang mga mata ko nang makita si Haris. Agad gumanda ang ngiti nito nang makita ako. Pero mas lalo akong nagtaka dahil may dala itong isang bungkus ng bulaklak at dalawang malaking paper bag. Hi, Yuki. Sir Haris? Anong ginagawa mo dito? Gusto ko sanang makausap ang tatay mo. Teka lang, kilala mong tatay ko? Hindi pa. Magpapakilala pa lang. Siya nga pala para sa'yo. Ha? Salamat. Magandang umaga po, Lando, Mang Lando. Haris de Guzman po. Boss ni Yuki. Magandang umaga naman. May maipaglilingkod po ba ako sa inyo, sir? Gusto ko po kasing personal na humarap sa inyo at magpaalam. Uy, ano ba yung sinasabi mo? Anong ipapaalam mo? Gusto ko po sanang magpaalam sa inyo para formal na ligawan ang anak ninyo at pakasalan. Ha? Nasundan ko na lang ng tingin si Haris nang lapitan ako nito habang nag-aayos ako ng items sa mga shelves. Nagustuhan mo ba yung binigay kong bulaklak kanina at mga pagkain? Po? Yung mga dinala ko sa'yo kaninang umaga kung nagustuhan mo ba? Huwag naman dito, uy. Huwag kang maingay na. Ano? Sir naman eh. Babe naman. Totoo ba? Huwag kang maingay. Sorry pare. No offense meant. Pero, may the best man win na lang. Bakit ba kasi? Ano bang trip mo? Okay, sige. Sasabihin ko na. Ikaw ang dahilan. Kaya ako pumayag na hawakan itong supermarket. Ako? Eh, ba't ako? Matagal mo na akong kilala? You were 7 years old at that time.
Pumunta ang nanay mo sa isang bahay sa Kakahuyan para mag-deliver ng labada. May nakita kang isang binatilyo sa may likod bahay. Nagtatago sa puno. Nanginginig sa takot sa yaya niya at iyak ng iyak. Nakita mo ako. Tapos, lumapit ka at umupo ka ng paskwat sa harap ko. Saka kang umiti sa akin. Hindi ko makakalimutan yung cute ng ngiti ng batang babae na yon at ang magandang mga mata niya na nawawala kapag nakangiti. Tinanong mo ang pangalan ko, then I asked yours, Shirayuki. Yun ang sabi mo, pero Yuki daw ang tawag sa'yo ng nanay mo. Tinanong mo ako kung bakit ako umiiyak at natatakot. Sinabi ko sa'yo na nakakatakot ang yaya ko. Isang batang paslit, pero napakatapang mo. Sinabi mo na dapat lumaban ako at dapat ay sinusumbong ko siya sa mami ko. Sabi mo pa nga, suntukin ko yung salbahing yaya ko. Kasi sabi mo, lagi mong inaaway ang umaapi sa nanay mo. That night, sinumbong ko ang yaya ko sa parents ko at pinaalis siya. Teka. Medyo naaalala ko ng very light pero hindi na kompletong detalye. Ikaw pala yun? Mula noon, hindi na kita nakalimutan. Pinapahanap kita at ng nanay mo sa parents ko, kaya lang, hindi na kayo bumalik. Kaya sabi ko, kapag nakita na kita, magpapakilala ako sa'yo. Until nakilala nga kita sa pangalan, na in love ako sa picture mo nung makita ko ang files mo sa database ng kumpanya. Hindi ko akalain na ganyan kaganda yung batang babae na matapang na nakausap ko noon. Eh di wow. Pero sir, Seryoso ako sa'yo. Nang gabing iyon ay hinihintay niya ako at hinatid sa bahay. Bago pa kami umuwi ay bumili ito ng pagkain at kasama namin kumain ng hapunan. Pasado 8:00 ng gabi na magpaalam si Haris. Mang Lando, mauna na ho ako. Maraming salamat po. Wala nga naman. Salamat din sa masarap na hapunan. Hindi mo kailangan bumili palagi ng pagkain at regalo sa amin, ha? Pumunta ka dito kung kailan mo gusto. Salamat po. Mauna na ako. Yuki, uwi na ako. Nga pala, luluwas ako sa Maynila bukas. Baka 3 araw ako doon. Tawagan na lang kita. sige. Mag-iingat ka doon, ha? Napangiti na lang ako habang nakatanaw kay Haris na paalis sakay ng kotse nito. Pagbalik ko sa loob ng bahay, bahagya akong natigilan nang mapansin ko ang mapanghusgang tingin sa akin ni Ninita at Mabel. Umiwas na lang ako bago pa muli kaming magkainitan hanggang sa nagsalita si Ninita. Magkano bigay sa'yo nun? Ano? Magkano binayad sa'yo nun para sipingan ka? Mukhang nasarapan sa'yo kaya nanligaw. Yung ganong klaseng lalaki papatol sa'yo? Isang mayaman at gwapong lalaki? Papatol sa isang hamak na anak ng labandera at merchandiser? Ang pangit naman. Ay, masakit ba? Nakakaingit ba, Mabel? Dahil itong anak ng labandera at hamak na merchandiser na to, may manliligaw na mayaman? Partida, ha? Yang ipinibintang niyo sa akin, hindi ko pa ginagawa yan. Naku, mas lalo na. Baka pakasaling niyo pa ako kagad. Buhay nga naman. May gulong. Mistulang muchacha ngayon, donya bukas. Bongga, di ba? Ang yabang mo ah! Aminin mo na kasing nilandi mo yon. Oh, bakit ikaw ang nagagalit? Sabi ko lang, Donye. At saka, ano naman kung sakali nga na nilandi ko? Tapos, ano gagawin mo? Lalandi ka rin? O, itong si Mabel? Mami, hindi pwede to. Ay, inggit ka?
Hoy! Maldita ka! May araw ka rin sa akin. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Isang araw palalayasin kita dito. Hindi ko alam na 5 dangkal ang kapal ng mukha mo, Ninita. Abot, baka nakakalimutan mo. Kayong 2 pala mo rin kayo ang sampid dito. Kung may lalayas man dito, kayo yon dahil sa akin nakapangalan ng bahay at lupa na to. Minana namin to ng nanay ko sa lolo ko. Kahit ang tatay, walang ambag dito. Kaya saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para palayasin ako dito? Magiging akin ito. Asa ka? Sa kalaliman ng gabi, habang lahat kami ay mahimbing na natutulog, bigla akong nagising dahil sa ingay na nagmumula sa labas. Parang may kuko na kumakaskas sa kahoy na pader. Dahil doon ay tuluyan akong dumilat at bumangon. Inom po sa ba yun? Kakaabala naman yun. Ano yun? Pamilyar. Parang pamilyar yun. Ganun na lang ang gulat ko. Nang paglingon ko sa bintana, nakita ko ang aswang na humarang sa amin ni Haris. Napabalikos ako ng bangon at halos tumalon pababa ng kama. Sumigaw ako ng kalampagin nito ang nakasaradong sliding glass window na para bang gusto nitong masira yun at makapasok. Aswang! Tay! Nataranta ako nang sinubukan nitong basagin ang bintana. Tumakbo ako palabas, pero bigla akong sumigaw ulit nang sinundan ako nito at dumungaw sa isa pang bintana doon. Ngunit gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita na bukas yun. Huwag kang papasok dito! Tay! Nataranta ako nang sumampas sa bintana ang aswang. Agad akong umatras at naghanap sa paligid ng maipanlalaban ko. Doon biglang bumukas ang pinto at pupungas-pungas pa na lumabas ang mga kasama ko sa bahay. Ano ba, Yuki? Alang-aling oras na bubulahon ka? Mami, halimaw! Ha? Asan, Yuki? Kumuha ka na kasi at ibato mo sa kanya! Nagmadali akong sumunod sa sinabi ni tatay habang ang aswang ay unti-unti nang nakakapasok sa loob. Kinuha ko ang isang garapon ng asin pagkatapos ay agad kong binato sa aswang. Sumigaw ang aswang at umangil sa galit pero hindi ako huminto at patuloy itong binato. Baban! Lando! Pumasok na kayo dito, bilis! Kaya na ni Yuki yan! Halina kayo dito! Sa kabila ng sunod-sunod kong pagbabato sa asin, sumisigaw lang ito at umaangil. Pero hindi naging sapat yun para umalis ito. Hanggang sa tuluyan itong nakapasok sa bahay at nagawa akong lapitan. Sinunggaban ako nito sa kwelyo ng damit habang galit na galit at nanlilisik ang mga mata nitong tumingin sa akin. Tay! Tulong! Lando, halika na! Pabayaan mo na dyan si Yuki! Halika na! Pumasok ka kung gusto mo, pero tutulungan ko ang anak ko. Tay! Bitiwan mo ang anak ko! Dali-daling tumakbo si tatay sa likod ng bahay. Saka kumuha ng pala. Pagkatapos ay iyon ang biglang pinalo nito sa ulo ng aswang. Nabitawan ako ng aswang pero bumaling ito kay tatay. Doon ko naalala ang binigay sa akin ni nanay na kwintas na may pendant na krus. Kahit nanginginig ang mga tuhod ko, ay pilit akong tumakbo sa kwarto at kinuha yun. Agad kong dinampot ang kutsilyo na nasa ibabaw ng mesa at bigla kong sinaksak yun sa likod ng aswang. Sabay sipa ng malakas sa aswang at hinarang ang sarili ko kay tatay. Lumayas ka dito! Tampon ka ng demonyo! Layas! Nang susugod muli ang aswang ay inangat ko ang hawak kong kwintas at pinakita yon sa aswang. Sumigaw ito ng lakas loob kong dinikit yon sa balat nito. Nang sa lakas ay pumalabang krus at matakot ang aswang. Mabilis itong umalis at napaupo na lang ako dahil sa magkasamang takot at pagod. Anak, nasaktan ka ba? Hindi naman po. Kayo po. Ayos lang ako. Wala na yung aswang? Dahil sa pagpasok ng aswang sa bahay, kumalat ang balita sa mga kapitbahay namin na nagdala ng matinding takot. Isang araw, day off ko. Hapon na yun at katatapos ko lang maglaba at magsampay.
Habang nagpapahinga ay lumabas si Ninita sa kwarto kasabay ng pagdating ni Mang Pilo, ang kapitbahay namin at ama ni Paul. Kailan daw ang balik ni tatay mula sa Dumaguete? Isang buwan daw siya dun eh. Ang tagal naman. Hinihintay ka nga kahapon, kaya lang mahuhuli siya sa biyahe ng bus kaya umalis na. Nga pala, etong pera. Sumama ka kay Mang Pilo. Bumili ka ng 1 kilong manok sa kanya. Mang Pilo, may bagong katay ka ngayon? Ay oo, kani-kanina lang kaya sariwa pa yon. Halika na't baka maubusan ka. Sumama ako kay Mang Pilo. Nakasuot pa ako ng duster at may nakatapis pang tuwalya sa ibabaw sa bandang bewang ko dahil nababasa ang laylayan ng damit ko habang naglalaba. Habang naglalakad kami ay tinuro nito ang kakahuyan. Yuki, dito tayo dumaan at narito na sa loob ng kakahuyan yung katayan. Ay, nilipat na ho? Kailan pa? Nitong nakaraan linggo lang, nagreklamo na kasi yung mga bahay na malapit sa amin dahil sa dumi ng manok. Ay, minsan hindi na maiwasan na umalingasaw. Sa bagay nga. Naglakad kami ng naglakad hanggang sa napansin ko na wala pa rin akong natatanaw na katayan sa paligid. Medyo masukal na sa kinaroroonan namin at nakakaramdam na ako ng kaba. Pasado 5:00 na rin ang hapon at kumakagat na ang dilim doon sa gubat. Mang Pilo, malayo pa ba? Kumagabi na ho eh. Konti na lang. Doon sa banda doon. Wala naman ako naririnig na kahit isang tilaok ng manok. Sigurado pa kayong dito ang daan? Oo, doon. Dahil matagal na itong kaibigan ng mga magulang ko at patuloy lang na sumunod. Hanggang sa wakas ay huminto kami sa paglalakad. Napaupo ako sa ilalim ng puno dahil sa pagod. Ano na ho, Mang Pilo? Nandito na tayo. Dito? Eh, kuliklik lang ang naririnig ko eh. Wala namang manok dito. Niloloko niyo ba? Bigla akong napatayo nang humarap si Mang Pilo at hawak na nito ang bolo na kanina pa'y nakasukbit sa bewang nito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha nito, madilim at matapang. Umatras ako nang humakbang siya dahan-dahan palapit sa akin. Mang Pilo? Ano gagawin niyo? Pasensya na, Yuki. Trabaho lang. Anong trabaho? Binayaran ako ni Ninita para patayin ka. Mang Pilo, wag! Naging parang tatay ko na kayo habang kami pa ni Paul. Nalugi ang manukan ko matapos kaming tamaan ng peste. Nagkasakit ng mga alaga namin at nabatay. Wala na akong perang mapagkukunan na kapital para makapagsimula ulit dahil tagtag na kami ng utang. Kailangan kong gawin to. Mang Pilo, wag! Wag po maawa kayo! May kilala akong mayaman. Lalapit tayo sa kanya. Tutulungin niya tayo. Huwag mo na akong pasakayin, Bayuki. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko na hindi ka maghihirap ng matagal. Wag! Mang Pilo, maawa ka! Wag mo akong papatayin! Hanggang sa kakaatras ko ay nasukol ako at napasandal sa isang malaking puno. Takot na takot ako habang palapit ng palapit sa akin ng matanda. Abot langit ang dasal ko sa mga sandaling yun habang wala akong tigil sa kakaiyak. Maya-maya ay tinaas nito ang bolo. Patawarin daw ako ni Lando. Tay! Wag! Anak! Agad kong nasalo si Paul nang bumagsak ito habang umaagos ang dugo mula sa bibig. Matapos itong biglang humarang at sinalo ang talim ng bolo na dapat ay sakin. Hawak ang tiyan ni Paul na patuloy sa pag-agos ng dugo. Iyak ako ng iyak na niyakap ang katawan nito. Paul! Paul, sandali lang! Hihingi tayo ng tulong! Anong tinatanga-tanga mo dyan, Mang Pilo? Tumawag ka ng tulong!
Tay, bakit mo nagawa to? Anak! Anak, patawarin mo ako! Patawarin mo ako, hindi ko sinasadya! Yuki, baby ko, patawarin mo ako. Patawarin mo si tatay. Oo, huwag ka nang magsalita. Tumawag ka na ng tulong, ano ba? Sorry. Hindi ako naging mabuting boyfriend. Masyado akong nakampante na nandyan ka lang. Sorry sa lahat ng pagkukulang ko. Pero totoo na mahal kita. Ako rin. Minahal kita po.